Huwag mo nang isama ang anak mo. Wala naman niyang ama. Sa harap ng bulletin board ng paaralan, sabay-sabay na nagtawanan ang mga elitistang ina. Fathers only? Oh, hindi kasama ang anak ng katulong. Sabi pa ng isa, sabay sulyap kay Leo. Ang batang matalino, ngunit walang kinikilalang ama. Nakakahiya sa picture kung may illegitimate child. Sigaw pa ng isa. Habang nanliliit naman si Clara sa gilid, pilit na nilulunok ang mga luha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pintuan ng auditorium. Dumating ang lalaking kinatatakutan at iginagalang ng lahat, ang CEO ng paaralan, si Marco Imperial. Tahimik ang lahat. Ako ang ama ng batang yan. Mariing sabi niya. Ngunit isang peklat sa binti ang magpapabago sa lahat. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa prestihiyosong Academia de San Agustin, isang pribadong paaralan na kilala sa mahigpit na pagpili ng mga estudyante. Sa pasilyo pa lang, makikita mo na ang mga batang nakaayos ang buhok, may dalang mamahaling bag, at suot ang kumikinang na sapatos na halatang imported. Sa gitna ng marangyang kapaligiran, may isang batang tila na iiba. Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa talino at sipag. Siya si Leo Reyes, 8 taong gulang. Makinis ang kanyang kutis na tila minana sa kanyang ina. Matalim ang kanyang mga mata na laging nagmamasid. Scholar siya sa paaralang yon. Pinagkalooban ng libreng matrikula dahil sa pambihirang talino. Sa murang edad, kaya niyang magbasa ng mga librong lagpas sa kanyang antas. Sa klase, madalas siya ang una at tamang sumasagot. Ngunit sa kabila ng mga papuri ng guro, hindi matatakpan ng mapanghusgang bulong ng mga kaklase at, higit sa lahat, ng kanilang mga magulang. Uy, siya na naman ang top! Bulong ng isang batang babae sa likod. Pero sabi ng mami ko, wala raw siyang daddy, kaya weird siya. Nagtawanan ng ilang mga bata. Napayuko si Leo at ipinagpatuloy ang pagsusulat. Tila ba kinakalaban ang sariling damdamin para lang hindi tumulo ang luha. Samantala, sa labas ng eskwelahan, nakatayo si Clara Reyes, ang ina ni Leo. Nakasuot siya ng simpleng blouse at pantalon. May dala siyang lumang shoulder bag na puno ng baon at notebook ni Leo. Habang nakaupo sa gilid ng waiting area kung saan nagtitipon ng ibang mga yaya at driver, napapansin niya ang mga sulyap ng mga ito. Hindi dahil sa masama, kundi dahil alam nilang naiiba ang pinagmulan niya. Si Clara ay kasambahay sa mansyon ni Marco Imperial, ang CEO ng Imperial Holdings. Kilala si Marco bilang pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Malamig, istrikto, ngunit iginagalang ng lahat. Sa mansyon nito naninirahan si Clara kasama ang ibang kasambahay. Sa kabila ng bigat ng trabaho, pinilit niyang mapag-aral si Leo sa isang paaralang alam niyang makapagbibigay ng magandang kinabukasan para sa anak. Ngunit alam ni Clara na sa mundong yon, lagi silang ituturing na iba. Dumating ang araw ng PTA meeting. Nakaupo si Clara sa pinakadulong upuan ng hall, nakayuko habang ang ibang mga ina ay nag-uusap-usap na parang sila lang ang may karapatang magdesisyon. Lahat ay nakaayos, may mamahaling alahas at naglalakihang bag na halatang galing sa abroad. Dapat sa Father's Day program natin, exclusive para sa mga tatay at anak, sabi ni Ginang Sandoval, isang kilalang mayamang ina na madalas magmalaki. Symbolic ito. Kaya kung wala namang tatay ang isang bata, di wag na nating isali. Agree! Nakakahiya naman sa pictures kung may bata na incomplete ang family. Sabay tawa ng isa pang magulang. Tahimik na nakaupo si Clara. Gusto niyang magsalita, pero paano? Isa siyang katulong. Alam niyang lahat ng mga taong kaharap niya ay may kapangyarihan at pera. Samantalang siya, ang tanging sandata lamang niya ay ang pusong handang ipaglaban ng anak. Ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi dahil wala siyang lakas ng loob, kundi dahil ayaw niyang lalong pagtawanan si Leo. Narinig pa niyang nagbubulungan sa likod. Alam mo ba? Yung nanay ng batang scholar,
Kasambahay lang daw sa mansyon ni Mr. Imperial. Grabe, walang tatay tapos katulong pa ang nanay. Anong future nun? Nagtawanan sila, hindi alintana na naririnig ni Clara ang bawat salita. Kinagabihan, habang inaayos ni Clara ang gamit ni Leo, bigla siyang tinanong ng bata, "Ma, bakit sila may daddy? Ako? Wala." Tumigil ang kamay ni Clara sa pagtutupi ng damit. Huminga siya ng malalim, pilit na hinahanap ang tamang sagot. Hindi niya kayang ipaliwanag ang buong katotohanan na minsan may isang gabing hindi niya malilimutan. Isang gabing nagbunga sa anak na pinakamamahal niya ngayon. Leo, marahang sabi ni Clara, hindi lahat ng pamilya ay pare-pareho. May mga pamilyang kumpleto, may mga pamilya na dalawa lang. Pero kahit anong kulang, basta't puno ng pagmamahal, sapat na yon. Hindi pa rin kumbinsido ang bata. Pero ma, sa school sabi nila hindi ako normal kasi wala raw akong daddy na pupunta sa Father's Day. Niyakap siya ni Clara, pilit itinago ang luha. Anak, tandaan mo ha, hindi mahalaga kung anong sinasabi nila. Ang mahalaga, mahal kita. At kahit walang daddy sa tabi mo, hindi ibig sabihin nun ay kulang ka. Ngunit ng gabing yon, habang natutulog si Leo, si Clara naman ay nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng anak na mahimbing na natutulog. At sa loob ng kanyang dibdib, may kirot na hindi niya masabi, kahit kanino, dahil batid niyang darating ang araw na hindi na sapat ang kanyang mga salita upang punan ang kakulangang iyon. Samantala, sa malayo, sa loob ng isang malawak at marangyang silid, nakatayo naman sa balkonahe ang isang lalaki. Si Marco Imperial, tahimik siyang nakatanaw sa lungsod, walang kaalam-alam na sa mismong mga dingding ng kanyang mansyon nakatira ang kasagutan sa mga tanong na matagal na niyang kinalimutan. At sa mismong paaralang yon, unti-unting naghahanda ang kapalaran para sa isang bata, isang ina, at isang CEO. 3 taong pinagtagpo ng pagkakataon na ang mga buhay ay hindi na muling magiging kagaya ng dati. Ang linggong sumunod ay puno ng kaba para kay Clara. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ng ilang magulang noong PTA meeting at lalo pang bumigat ang loob niya nang makita ang anunsyo sa bulletin board. Father's Day Program. Attendance of fathers is required. Habang binabasa yon ng ibang bata, narinig ni Clara ang tuksuhan ng ilan. Yay! Sasama si Daddy sa akin. May surprise pa nga raw siya eh. Sigaw ng isang batang lalaki. Si Daddy ko rin. Magpe-perform kami together. Tahimik lamang si Leo, nakayuko habang pinagmamasdan ng anunsyo. Ang mga mata niya ay nagiging malungkot sa tuwing maririnig ang bawat salita. Kinabukasan sa klase ni Leo, ipinatawag ng guro ang lahat ng estudyante para ipaliwanag ang magiging programa. Children, sa Father's Day program, lahat ng tatay ninyo ay aakyat sa stage. Kasama kayo. Magkakaroon kayo ng activity at photo session. Nagtaas ng kamay ang isa sa mga kaklase ni Leo. Teacher, paano po kung walang daddy yung classmate namin? Pwede ba na huwag na lang siyang sumali? Natawa ang buong klase. Napahinto si teacher. Pero bago pa siya makasagot, may sumagot namang iba. Oo nga po teacher, kasi kung wala naman siyang daddy, pangit tingnan sa stage. Hindi complete yung family picture. Sabay-sabay na tumingin ang mga bata kay Leo. Ramdam niya ang apoy sa mga mata ng kanyang mga kaklase na parang tumutusok sa kanya. Tumahimik kayo! May awtoridad na sabi ng guro. Ngunit halatang hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Nang marinig iyon ni Leo, lalo siyang napayuko. Sa gilid ng pintuan, nakasilip si Clara na dumating upang ihatid ang baon. Narinig niya ang lahat. Habang pauwi sila, hawak ni Clara ang kamay ni Leo. Tahimik ang bata. Hindi tulad ng dati na masigla itong nagkukuwento ng mga aralin. Ngayon ay tila pinili nitong manahimik. Pagdating nila sa bahay, nagsimula ng umiyak si Leo. Ma, bakit nila ako pinagtatawanan? Sabi nila, taga-kusina ka lang daw, tapos wala pa akong daddy. Totoo ba na nakakahiya ako?
Nang marinig iyon, parang tinusok ng espada ang puso ni Clara. Mabilis niyang niyakap ang anak. Leo, anak, hindi ka nakakahiya. Huwag kang makikinig sa kanila. Hindi nila alam ang pinagdadaanan natin at wala silang karapatang husgahan ka. Ngunit tuloy-tuloy ang luha ni Leo. Pero ma, bakit sila may daddy? Ako? Wala. Tumigil si Clara, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Sa murang edad ng anak, gusto niyang ibigay ang simpleng kasagutan. Ngunit sa likod ng lahat, may mas malalim na istorya. Ang isang gabing hindi niya makalimutan, ang isang lalaking hindi niya na muling nakita. Pinunasan ni Clara ang luha ng anak. Leo, minsan may mga bagay na hindi natin makukuha tulad ng iba. Pero tandaan mo anak, hindi ibig sabihin nun ay kulang ka. Dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay higit pa sa pagmamahal ng 10 ama. Ngumiti si Leo kahit namumugto ang mga mata. Ngunit ang mga sugat ng pangungutya ay hindi madaling maghilom. Kinabukasan ay bumalik si Clara sa kanyang trabaho sa mansyon ni Marco Imperial. Habang nagluluto siya ng hapunan sa kusina, naririnig niya ang usapan ng ibang kasambahay. Grabe, kawawa naman yung anak ni Clara. Pinagtatawanan daw sa school kasi wala raw ama. Ano namang magagawa niya? Wala naman talagang tatay yung bata. Nagtawanan pa ang ilan, parang walang pakialam kung naririnig sila ni Clara. Pinilit niyang hindi mag-react, pero sa loob-loob niya, halos sumabog ang dibdib niya sa sakit. Hindi niya alam. Mula sa dining area ay nakaupo si Marco, tahimik na nagbabasa ng dokumento. Bahagya niyang narinig ang bulungan, ngunit hindi pa niya ito binibigyan ng pansin. Sa oras na yon, abala pa rin siya sa kanyang mundo. Ang mundo ng negosyo at kapangyarihan. Kinagabihan, habang natutulog si Leo, tahimik na umupo si Clara sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang anak, hinaplos ang buhok nito, at marahang bumulong, "Anak, sana maintindihan mo balang araw. Hindi ikaw ang dapat mahiya. Ako ang may pagkukulang. Pero ipinapangako ko, hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka." Habang pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng anak, dumaloy ang luha ni Clara. Parang pinipilas ang puso niya sa tuwing nakikita ang sakit na dulot ng kawalan ng ama sa buhay ni Leo. Dumating ang rehearsal para sa programa. Pinaghiwa-hiwalay ng guro ang mga estudyante ayon sa kanilang father pairs. "Leo," tawag ng teacher, "kung wala pang darating para sa'yo, maupo ka muna sa gilid." Narinig iyon ng buong klase at muling nagtawanan ang ilang mga bata. Wala kasi siyang daddy. Siguro imaginary dad na lang niya. Hindi na nakatiis si Leo. Tumakbo siya palabas ng classroom, umiiyak. Nasa hallway si Clara, nagmamadaling sumalubong. Agad niyang niyakap ang anak na humihikbi. "Ma, ayoko na. Ayoko nang pumasok. Ayoko na sa school na to." Mahigpit ang yakap ni Clara. "Anak, huwag kang susuko. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ikaw ang pangarap ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw." Ngunit sa kanyang sarili, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang protektahan ang anak laban sa malupit na lipunan na laging naghahanap ng kompletong pamilya? Habang natutulog si Leo ng gabing yon, si Clara na may muling nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na lumuluha. Sa bawat hikbi, naririnig niya sa isip ang mga salita ng mga mapanghusgang magulang. Walang ama. Taga-kusina lang ang nanay. At doon nagsimulang sumibol ang isang matinding pagnanais sa kanyang puso. Na balang araw, makikilala ni Leo ang kanyang ama. Hindi upang ipakita sa lipunan na kompleto sila, kundi upang tuldukan ang bawat pangungutya na tila walang katapusan. Isang umaga, kagagaling lang ni Clara sa pamamalengke nang makita niyang hawak ni Leo ang isang papel mula sa kanyang bag. Namutla siya agad dahil alam niyang iyon ang notice mula sa paaralan. "Mother's acknowledgement required," nakalagay sa ibaba ng papel. Binasa ni Clara ang laman, "Father's Day Program. Attendance of fathers required. Date, June 19th, 9 a.m.
Venue, school auditorium. Note: all students must be accompanied by their fathers. No exceptions. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clara habang paulit-ulit na binabasa ang mga katagang iyon. Nakatingin sa kanya si Leo. Nangingilid ang luha, pinipigilan ang pag-iyak. Ma, mahina nitong sabi na halos pabulong, pwede po ba tayong hindi pumunta? Ayoko na pong mapahiya ulit. Niyakap ni Clara ang anak. Anak, hindi ka dapat mahiya. Scholar ka sa school na yan dahil matalino ka. Hindi nila pwedeng ipagkait sa'yo ang karapatang makasama sa mga programa. Ngunit hindi makatingin si Leo sa kanya. Pinipisil-pisil nito ang papel. Halos gustong gusutin. Pero ma, sabi ng teacher, dapat may daddy na kasama. Wala naman ako noon. Kahit anong gawin natin, hindi ko naman sila mapapantayan. Napakagatlabi si Clara. Pilit na hindi umiyak. Nais niyang sabihing may ama si Leo. Nais niyang isiwalat ang lahat ng nangyari noon. Pero paano niyang ipapaliwanag ang isang gabing pilit na niyang ibinaon sa limot? Isang gabi ng luha, trauma, at pagkakamali na nagbunga ng pinakamahalagang taong nandito ngayon sa kanyang tabi. Pagbalik sa mansyon, hindi maikakaila ang lungkot ni Leo. Habang ang ibang bata ay nagkukuwento ng plano kasama ang kani-kanilang mga ama, magkakasuot ng parehas na polo o maghahanda ng special dance number, si Leo ay nakaupo lamang sa isang sulok ng kusina, pinagmamasdan ang lumang laruan niyang teddy bear. Pinagmasdan siya ni Clara habang nagbabanlaw ng mga pinggan. Nakita niyang tila pilit itinatago ng anak ang pag-iyak. Paminsan-minsan, pinupunasan ni Leo ang mga mata niya gamit ang laylayan ng uniforme. Anak! Mahinang tawag ni Clara. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Alam kong mahirap, pero huwag mong hayaang diktahan ng isang event ang halaga mo. Hindi sumagot si Leo. Sa halip, humilig ito sa balikat ng kanyang ina at sa wakas ay tuluyang bumulwak ang luha. Ma, bakit ako ganito? Bakit ako wala? Kung pwede lang sana, wag na lang akong mag-school. Para bang pinipilas ang puso ni Clara sa bawat salitang yon. Mahigpit niyang niyakap ang anak, parang gusto niyang kunin lahat ng sakit nito at siya na lang ang umako. Habang nangyayari iyon, sa kabilang bahagi naman ng mansyon, naroon ang ibang kasambahay na nagbubulungan. Narinig mo ba? Father's Day daw sa school ni Leo eh. Sino kayang isasama niya? Wala naman siyang ama. Tama ka. Baka naman hindi na lang sila pupunta. Nakakahiya yun para kay Clara. Pero sayang, scholar pa naman yung bata. Laging pinapahiya kasi kulang ang pamilya nila. Hindi nila alam. Nakatayo sa dining area si Marco. Tahimik na nagbabasa ng business reports. Bahagya niyang naririnig ang mga bulungan, pero hindi niya ito pinansin. Ang isip niya ay nakatuon sa expansion project ng kumpanya. Ngunit isang bagay ang gumuhit sa kanyang alaala. Ang pangalan na madalas nilang pag-usapan. Leo. Kinagabihan, matapos maligo at maghapunan, nagkulong si Leo sa kanilang maliit na kwarto. Hindi siya lumabas, hindi nakipagkulitan gaya ng dati. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Nakatayo si Clara sa pintuan, pinagmamasdan ng anak. Gusto niyang pumasok at kausapin ito, ngunit alam niyang minsan, kailangan din ng bata ng sariling oras para magpakawala ng lungkot. Lumapit siya at marahang tinapik ang balikat ng anak. Leo, matulog ka na. Bukas, panibagong araw na naman. Ngumiti si Leo kahit namumugto ang mga mata. Good night, ma. Ngunit nang patayin ni Clara ang ilaw at lumabas ng kwarto, hindi niya naiwasang mapahawak sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng tanong ng anak. Ang pagod sa pag-iisip kung paano mapapawi ang sakit na nararanasan nito. Habang siya'y mag-isa sa silid ng mga kasambahay, inilabas ni Clara ang notice mula sa school. Binasa niya ito ng paulit-ulit hanggang sa halos kabisado na niya ang bawat linya. Dads must attend. Napatakip siya ng bibig. Pinipigilan ang pag-iyak.
Alam niyang hindi siya makakahanap ng kapalit ng ama sa ganoong kabilis na panahon. At alam niyang hindi pwedeng ipilit ang sarili sa programang yon kung walang kasama si Leo. Ngunit isa lang ang sigurado si Clara. Hinding-hindi niya hahayaan na muling mapahiya ang kanyang anak. Sa kanyang puso, nananalangin siya. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng paraan. Ayokong makita si Leo na nagdurusa. Kung may milagro pa, sana iyon ang dumating bago ang araw ng programa. At doon nagtapos ang gabing iyon. Ang ina na puno ng pangamba at ang anak na puno ng katanungan. Hindi pa nila alam, sa darating na mga araw, may isang lalaking biglang papasok sa kanilang buhay at magbabago ng lahat. Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Clara sa paaralan upang sunduin si Leo. Nakapila na ang mga sasakyan ng mga mayayamang magulang, mga SUV, luxury sedan, at may ilan pang may driver na nakauniforme. Habang nakatayo naman si Clara sa gilid, suot ang simpleng bestida, halata ang kaibahan niya sa mga inang naka-high heels at mamahaling handbag. Kasabay niyang naghintay si Ginang Sandoval, isa sa pinakamaimpluwensyang magulang sa school. Ang anak nitong si Charmaine ay kaklase ni Leo. Si Ginang Sandoval ang tipikal na elitistang ina. Laging nakataas ang kilay, malakas ang boses, at mahilig ipamukha ang kanyang kayamanan. Habang nakikita niyang lumalabas si Leo mula sa classroom, dumiretso agad si Clara para salubungin ang anak. Ngunit bago pa man siya makalapit, sumingit si Ginang Sandoval, nakapamewang at nagsalita ng malakas na parang sinadyang iparinig sa lahat. Clara, wag mo na sigurong isama si Leo sa Father's Day event. Nakakahiya lang. Wala naman siyang tatay eh. Baka isipin ng iba, desperada ka. Napatigil si Clara at namutla. Ang ibang mga magulang na nasa paligid ay napatigil din at napatingin sa kanila. Ang ilan ay nagtago ng tawa. Ang iba naman ay nagkunwaring walang narinig. Ma'am, nanginginig ang tinig ni Clara. Pilit na pinipigilan ang sarili. Ang gusto lang naman ng anak ko ay makasama sa event. Wala naman siyang kasalanan. Umismid si Ginang Sandoval. Paano kung sa harap ng lahat, itanong nila kung nasaan ang tatay? Anong sasabihin mo? Na iniwan ka? Na hindi ka pinanagutan? Aba, hindi ako papayag na madamay ang anak ko sa kahihiyan ng anak mo. Nang marinig iyon, tila binuhusan si Clara ng malamig na tubig. Ramdam niya ang nagliliyab na tingin ng ibang ina na nakikinig. Ngunit higit na masakit ang makita si Leo, nakatayo sa likod niya, nakayuko at pilit pinipigilan ng luha. Hindi nakapagsalita si Clara. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipaglaban ang anak, ngunit alam niyang sa mundong iyon, ang bawat katagang bibitawan niya ay gagamitin laban sa kanya. Isa lamang siyang kasambahay, isa lang siyang inang pilit nagsusumikap. At si Ginang Sandoval, isa itong halimaw ng lipunan na may kapangyarihan at impluensya. Niyakap niya si Leo at marahang nagpaalam. Halika na, anak. Habang naglalakad palayo, ramdam ni Clara ang mga bulungan ng ibang magulang. Walang tatay yung bata. Kawawa. Kasambahay lang ang nanay, tapos scholar pa dito? Naku, ano bang ginagawa ng school? Napakagatlabi si Clara. Halos malaglag ang mga luha habang pinipigilan ang sarili para hindi makaramdam ng higit pang sakit ang anak. Pagdating sa mansyon agad niyang pinatulog si Leo. Matulog ka na anak, pagod ka na. Ngumiti si Leo, pilit na nagtatapang-tapangan. Okay lang ako ma, hindi ko na lang sila papansinin. Ngunit nang makatulog ang bata, tuluyang bumigay si Clara. Dumiretso siya sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters at doon isinara ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kama, tinakpan ng una ng kanyang mukha at humagulgol ng walang tunog para siyang binabalatan ng buhay. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pangungutya ay biglang bumuhos. Diyos ko, hanggang kailan? Bulong niya. Hanggang kailan kami pagtatawanan?
Hanggang kailan ko ipapaliwanag sa anak ko na wala siyang kasalanan? Hindi niya alam kung paano tatakasan ang ganitong klase ng pagtrato. Hindi niya kayang labanan si Ginang Sandoval. Hindi niya kayang magsalita sa harap ng mga magulang na tinitingala sa lipunan. Ang kaya lang niya ay ang umiyak sa katahimikan ng kanyang kwarto, malayo sa mga matang mapanghusga. Habang umiiyak, bigla niyang naalala ang mga araw na ipinanganak si Leo. Walang kasama, walang suporta. Siya lang at ang kanyang anak. At mula noon, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang hindi maramdaman ni Leo na kulang siya. Ngunit ngayong lumalaki na ang bata, hindi niya na kayang pigilan ang lipunan. Hindi niya kayang isara ang tenga ng anak sa masasakit na salita. Hindi niya kayang takpan ang mga mata nito sa tuwing makikita ang ibang pamilya na kumpleto at masaya. Dumapa si Clara sa kanyang unan, patuloy na humihikbi. At sa bawat luha na bumabagsak, lalo niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan na sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin sapat para protektahan ang anak mula sa malupit na mundo. Nang gabing iyon, dumalaw siya sa kwarto ni Leo. Tahimik na natutulog ang bata, mahigpit na yakap ang teddy bear. Pinagmasdan niya ito, hinaplos ang buhok, at muling bumulong. Anak, pasensya ka na, ha? Hindi ko alam kung paano kita ipagtatanggol sa harap ng lahat, pero ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para hindi mo maramdaman na nag-iisa ka. Hinalikan niya ang noo ng anak at tahimik na lumabas ng kwarto. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo naman si Marco Imperial sa kanyang study room, abala sa pagbabasa ng financial reports. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi siya mapalagay. Ang mga bulungan na naririnig niya noong nakaraang araw tungkol kay Leo ay muling sumagi sa kanyang isipan. At sa mga darating na araw, ang kanyang interes ay unti-unting magtutulak sa kanya upang makialam. Isang pakikialam na babago sa buhay ni na Clara at Leo magpakailanman. Tahimik ang gabi sa mansyon. Tila bawat sulok ay natutulog, maliban sa maliit na kwartong inuukupa ni na Clara at Leo. Ang lampara sa tabi ng kama, ang tanging nagbibigay liwanag, malambot at madilim, na parabang sumasalamin sa bigat ng kanyang damdamin. Mahimbing na natutulog si Leo, nakapikit at mahigpit na niyayakap ang kanyang lumang teddy bear. Paminsan-minsan, kumikislot ang mga labi ng bata na parang may binubulong sa panaginip. Pinagmamasan siya ni Clara mula sa gilid ng kama. Pinapakinggan ang bawat paghinga ng anak. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan, lalo na't sariwa pa rin sa isip niya ang mga mapanghusgang salita ni Ginang Sandoval at ng ibang magulang. Parang paulit-ulit na kumakalabog sa kanyang pandinig. Walang tatay. Nakakahiya. Dahan-dahan niyang inabot mula sa loob ng kanyang lumang bag ang isang maliit na sobre. Sa loob nito, may isang lumang litrato ng isang lalaki. Malabo ang kulay, medyo kupas na, pero malinaw pa rin ang itsura ng taong minsang nagbigay ng isang gabi na hindi niya malilimutan. Hawak-hawak niya ang litrato, bumigat lalo ang kanyang dibdib. Kung nasaan ka man ngayon, bulong niya, halos hindi marinig. Sana makita mo kung gaanong kaganda at katalino ang anak mo. Humigpit ang hawak niya sa litrato habang nakatingin sa natutulog na si Leo. Araw-araw, nagtatanong siya tungkol sa'yo at hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang umiwas. Hanggang kailan ko kaya masasabi na sapat na ang pagmamahal ko para punan ng puwang na iniwan mo? Tahimik ang mansyon ng mga imperial sa gabing yon, ngunit abala pa rin ang mga kasambahay sa kusina. Amoy adobo at sinigang na niluto para sa staff meal ang umaalingasaw. Ang mga plato ay nagkakabungguan at ang mga kutsara at tinidor naman ay marahang tumatama sa mesa. Doon nakaupo ang ilang katulong at utility staff, nagsasalo ng hapunan matapos magserbisyo buong araw. Ang ilan ay pagod na pagod, ang iba naman ay masiglang nagkukuwentuhan upang maibsan ang pagod.
Uy, narinig niyo ba? Panimula ng isa sa kanila habang kumakain. Sa school daw ng anak ni Clara, may Father's Day event. Nagkatawanan ng iba. Ha? Paano yun? Wala namang tatay yung bata. Exactly, sabat ng isa. Sabi ng teacher, required daw na may tatay na kasama sa stage. Paano si Leo? Sigurado, tampulan na naman ng tukso yun. Tumawa pa ang isa, hindi alintana kung gaano kasakit ang kanilang mga salita. Kawawa si Clara, hindi na nga maayos ang buhay, solo parent pa. Siguradong pinagchitsismisan na rin siya ng ibang magulang. Ang hindi nila alam, mula sa kabilang bahagi ng dining area, nakaupo si Marco Imperial. Nakabukas ang isang makapal na folder ng business report sa kanyang harapan. Ngunit ang atensyon niya ay unti-unting lumilihis mula sa mga numero at graphs. Tahimik siyang nagtaas ng tingin nang marinig ang pangalan ng batang madalas banggitin ng mga katulong, Leo. Leo, bulong niya sa sarili. Tila pamilyar ang pangalan sa kanyang pandinig. Patuloy ang kwentuhan ng mga katulong. Hindi nila namamalayan na nakikinig na pala ang kanilang amo. Nakita ko si Clara kagabi. Umiiyak habang pinapakalma yung anak. Ang sakit panoorin. Lagi na lang tinatanong ng bata kung nasaan ang tatay niya. Paano nga kasi? Wala. Siguro iniwan lang siya. Kawawa talaga yung bata. Napakuyom ng kamao si Marco. Hindi dahil galit siya sa mga katulong na nagsasalita, kundi dahil may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagbabasa ng report, ngunit wala siyang maisaksak sa isip. Ang mga numero ay naglaho at ang tanging malinaw ay ang boses ng mga katulong na parang umuukit sa kanyang isipan. Anak ni Clara, walang tatay, hindi isasama sa event. Muling sumagi sa isip niya ang itsura ni Clara, ang kanyang tahimik, ngunit determinadong kasambahay. Hindi niya ito masyadong pinapansin, maliban na lamang kung may kailangang ipagawa. Ngunit bigla niyang naisip, ano ang pakiramdam ng isang ina na araw-araw ipinagtatanggol ang anak sa kahihiyan? At higit sa lahat, ano ang pakiramdam ng isang bata na ipinanganak na may marka ng pangungutya mula sa lipunan? Naku, kung ako kay Clara, pagpapatuloy pa ng isa sa mga katulong, huwag ko na lang isali si Leo. Mas mabuti pang hindi siya pumunta, kaysa naman pagtawanan siya sa harap ng lahat. Pero paano na si Leo? Gusto rin niyang maramdaman na normal siya. Tugon ng isa naman na mas maawain. Wala tayong magagawa. Hindi naman pwedeng ipilit na may tatay kung wala naman talaga. Huminto si Marco sa paglilipat ng pahina ng report. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan habang sa loob niya'y may umuusbong na bagay na matagal nang natutulog. Isang kakaibang pag-aalala. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, bakit tila pamilyar ang pangalang Leo? At bakit parang may kumukurot sa kanyang puso tuwing naririnig ito? Samantala, matapos iligpit ni Clara ang mga nalabhan at plansadong uniforme, dumaan siya sa kusina. Tahimik siyang ngumiti at nagpaalam sa mga kasamahan bago dumiretso sa kanyang kwarto. Hindi niya namalayan na narinig na pala ni Marco ang lahat ng usapan tungkol sa kanya at kay Leo. Pagpasok niya sa kanilang maliit na silid, nakita niyang nakatulog na si Leo, nakayakap pa rin sa kanyang teddy bear. Mahigpit na para bang iyon lang ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Lumapit si Clara at hinalikan ang noo ng anak. Anak, sana balang araw, hindi ka na muling umiyak dahil sa kulang na hindi mo kasalanan. Habang abala ang buong mansyon sa pagliligpit, nananatiling gising si Marco sa kanyang study. Hawak niya ang isang baso ng alak, nakatingin sa city lights mula sa malalaking bintana. Ngunit sa isip niya, hindi business deal ang laman, kundi isang bata na hindi niya kilala at isang ina na patuloy na nagdurusa sa katahimikan. Bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong nakikita niyang dumadaan si Clara. Laging tahimik, laging nakayuko,
Ngunit hindi kailanman lumalampas ang araw na hindi nito sinusundo at inaalagaan ng anak. Hindi niya masyadong pinansin noon. Isa lamang itong parte ng kaniyang household staff. Ngunit ngayong naririnig niya ang usapan, tila may kung anong gumagalaw sa kanyang loob. Leo? Mahina niyang binanggit ang pangalan. Bakit parang may koneksyon sa akin? Hindi niya alam. Ang simpleng pakikinig na yon ang magiging simula ng pagbabagong mag-uugnay sa tatlong buhay. Sa ina, sa anak, at sa isang CEO na unti-unting magigising sa katotohanang matagal na niyang kinalimutan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Marco Imperial. Sanay siya sa maagang pagbabasa ng mga ulat ng kumpanya bago pumasok sa opisina. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya mailubog ang isip sa mga numero. May iniwang marka ang usapang narinig niya kagabi mula sa mga kasambahay tungkol sa anak ni Clara. Habang nakaupo siya sa mahabang dining table, nakalatag ang mga pagkain. Pancakes, bacon, fresh juice at brewed coffee. Nasa gilid ang ilang kasambahay na tahimik na naghihintay ng kanyang utos. Tahimik ang buong paligid hanggang sa bigla siyang magsalita. May gusto akong itanong. Malamig niyang sambit, dahilan para mapatingin agad ang mga staff. Yung batang anak ni Clara, direktang tanong ni Marco, anong pangalan niya? Nagkatinginan ang mga katulong. Halatang nagulat sila dahil bihira namang makialam ang kanilang boss sa personal na buhay ng mga tauhan. Sa wakas, may isa na naglakas loob na sumagot. Sir, Leo po, 8 taong gulang, scholar sa Akademya de San Agustin. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marco. Inihinto niya ang paghiwa ng pagkain gamit ang tinidor at kutsilyo sa kanyang kamay at ilang segundo siyang natahimik. Leo? Mahina niyang ulit, para bang may kung anong kumalabit sa kanyang alaala. Hindi maintindihan ni Marco ang sarili. Bakit parang pamilyar ang pangalan? Bakit sa dami ng bata, ito ang tumatak sa isip niya? Nilingon niya ang katulong. Scholar siya? Opo, sir. Sagot nito ng marahan. Matalino raw po si Leo. Lagi po siyang top sa klase. Pero madalas po siyang tinutukso kasi wala siyang ama. Muling nanahimik si Marco. Parang may bigat na dumagan sa kanyang dibdib. Sa dami ng taon niyang ginugol sa negosyo, ngayon lang niya naramdaman ang ganoong klaseng kuryosidad at pagtataka na sabay na kumikiliti at nagpapabigat sa kanyang puso. Parang pamilyar, mahina niyang sabi, halos para sa sarili na lamang. Samantala, abala si Clara sa kusina, nagbabalot ng baon ni Leo. Ramdam niyang iba ang kinikilos ng mga kasamahan niya. Madalas silang magbulungan at sumulyap sa dining area kung saan naroroon ang kanilang boss. Hindi niya alam na pinag-uusapan na pala si Leo mismo. Nang lumapit ang isa sa mga kasambahay para magbalita, mahina itong bumulong. Clara, tinatanong ka ni Sir. Tinatanong niya tungkol kay Leo. Nabitiwan naman ni Clara ang hawak na lunchbox. Ano? Bakit? Hindi namin alam. Basta parang interesado siya. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Leo. Kumaba ang dibdib ni Clara. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Ang alam lang niya, si Marco ay kilalang istrikto at walang pakialam sa mga bagay na hindi negosyo. Kaya bakit bigla itong nagtatanong tungkol sa anak niya? Bago pumasok sa opisina, dahan-dahang tumayo si Marco mula sa hapag. Habang inaayos ng staff ang kanyang coat at briefcase, muli niyang tinanong, si Leo, sabi niyo scholar siya, di ba? Opo, sir. Good. Keep me updated. Nagkatingin na ng mga kasambahay. Anong ibig sabihin ni Marco? Bakit kailangan niyang maging updated sa isang batang wala namang kinalaman sa negosyo niya? Habang nasa loob ng kanyang black luxury car, nakatanaw si Marco sa bintana. Hindi niya maiwasang mapaisip. Leo? Bulong niya. Bakit parang may kahulugan sa akin ang pangalan na yon? Habang binabaybay ng kotse ang highway papunta sa kanyang opisina, bumabalik sa kanyang isip ang mga alaalang pilit na niyang kinalimutan. Mga gabing puno ng alak, mga pagkakataong tumulong siya sa isang estrangherang babae
Ilang taon na ang nakakaraan. At ang isang gabing hindi niya naisip na babalik para guluhin ang kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumalik sa kanyang memorya ang isang eksena. Isang babaeng umiiyak, duguan ng binti, matapos makagat ng aso. Siya mismo ang tumulong noon. Siya ang nagdala sa ospital. Hindi niya maalala ang pangalan ng babae, ngunit ang alaala ng gabing yon ay malinaw pa rin sa kanya. At kung paanong nagwakas ang lahat sa isang gabing hindi niya na muling pinag-isipan. Umiling si Marco, parang pinapawi ang mga iniisip. Hindi, hindi pwedeng siya yon. At lalong hindi pwedeng may kinalaman ako. Ngunit kahit anong pilit niyang itaboy ang ideya, nananatili ang bigat sa kanyang dibdib. May kakaiba sa batang si Leo. At higit pa roon, may kakaiba sa pakiramdam niya tuwing naririnig ang pangalan nito. Sa mansyon, hindi mapakali si Clara. Habang inihahatid si Leo sa school bus, hawak niya ang kamay ng anak. Pilit siyang ngumingiti, pero ramdam ni Leo ang tensyon ng ina. Ma, okay ka lang ba? Tanong ng bata. Oo naman anak, huwag kang mag-alala. Pilit niyang tugon, ngunit sa kanyang puso, kumakatok ang isang tanong. Bakit biglang interesado si Marco sa anak ko? Mainit at abala ang kusina ng mansyon kinagabihan. Sunod-sunod ang pag-uutos ng head cook. May mga kasambahay na naghihiwa ng gulay, may nagbubukas ng oven, at may nag-aayos ng mesa para sa hapunan ni Marco. Sa isang sulok, tahimik na nagbabalot ng baon ni Leo si Clara. Nakayuko at halos hindi nakikihalubilo sa iba. Hindi pa rin niya maalis sa isip ang bulong-bulungan noong nakaraang araw na tinanong daw ni Marco ang tungkol sa anak niya. Pinipilit niyang huwag bigyan ng kulay, pero hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Tahimik na pumasok si Marco Imperial. Suot pa rin ang itim na coat na galing sa kanyang opisina. Nagulat ang lahat ng kasambahay at agad na natigil sa ginagawa. Hindi sila sanay na basta na lang itong pumapasok sa kusina, kaya't lahat ay natigilan. Magpatuloy kayo. Malamig niyang utos at muling nagbalikan sa gawain ng mga tauhan, ngunit halata ang kaba. Lumapit siya direkta kay Clara na halos mabitawan ang hawak na lunchbox sa gulat. Sir, mahina niyang sabi, hindi makatingin ng diretsyo. Clara, panimula ni Marco, malamig ngunit may diin. Pwede ba kitang makausap sandali? Nagkatingin na ng ibang staff. May mga napatigil sa ginagawa, ngunit mabilis ding nagkunwaring walang naririnig. Ngunit sa loob-loob nila, usisero silang lahat. Bihira lang lumapit si Marco ng ganoon sa isang kasambahay. Tumango si Clara, kahit ramdam niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinala siya ni Marco sa gilid, malapit sa lababo, kung saan walang masyadong makaririnig. Diretso siyang tumingin kay Clara at, sa unang pagkakataon, may nakita itong kakaiba sa mga mata ng kaniyang amo. Hindi malamig, hindi istrikto, kundi may bahid ng awa. Alam ko ang tungkol sa Father's Day program sa school ni Leo. Direktang sabi ni Marco. Nanlaki naman ang mga mata ni Clara. Sir, paano po ninyo? Narinig ko ang pinag-uusapan ng mga kasamahan mo. Putol ni Marco. Narinig ko rin ang tungkol sa pangungutya sa anak mo. Hindi makasagot si Clara. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nahihiya siya. Pero higit pa roon, natatakot siya na baka isipin ni Marco na istorbo ang anak niya. Ngunit ang sumunod na sinabi ng CEO ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Kung okay lang sa'yo, malamig ngunit matatag na sabi ni Marco, ako na ang magsisilbing ama ni Leo sa event. Parang natigilan ng buong mundo ni Clara. Hindi siya agad nakapagsalita. Sir, bulong niya, hindi makapaniwala. Pero, paano po? Bakit naman po kayo? Dahil walang bata ang dapat makaramdam na hindi siya mahalaga. Direktang sagot ni Marco. Walang dapat pagtawanan dahil lang sa kulang siya ng magulang. Nabilog ang mga mata ni Clara. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Pero sir, baka po ikasira niyo yan sa imahe ninyo.
Kayo ang CEO ng pinakamalaking kumpanya. Siguradong pag-uusapan kapag nakita nilang sinamahan ninyo ang anak ko. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. I don't care about image, Clara. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa negosyo. Hindi lahat ay tungkol sa reputasyon. Sometimes, it's about doing the right thing. Hindi makatingin ng diretso si Clara. Pumipintig ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero sir, paano kung isipin nila? Hayaan mo silang mag-isip. Putol agad ni Marco. Ako ang bahala. Ang mahalaga, hindi maramdaman ng anak mo na mag-isa siya. Napatingin si Clara sa kanyang amo at, sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang panig nito na hindi nakikita ng kahit sino, isang puso. Ngunit kahit ganoon, nagdadalawang isip pa rin siya. Alam niyang hindi biro ang alok nito. Alam niyang kapag pumayag siya, magbabago ang lahat. Hindi lamang para kay Leo, kundi pati na rin para sa kanya. Matapos ang usapan, iniwan ni Marco si Clara na nakatayo pa rin sa gilid ng kusina, hawak-hawak ang kanyang dibdib na tila hindi mapakalma ang tibok ng puso. Pumasok muli sa study si Marco, ngunit hindi rin niya maitago ang bigat ng nararamdaman. Ano ang nagtulak sa kanya na mag-alok ng ganoon? Sa dinami-dami ng problema ng mundo, bakit isang batang hindi niya maalis sa isip? Samantala, sa loob ng kanyang maliit na silid, umupo si Clara at pinagmasdan si Leo na natutulog, iniisip ang alok ng kanyang amo. Totoo ba yon? Gagawin ba talagang ama-amahan ng anak niya ang mismong CEO na kinatatakutan at iginagalang ng lahat? Habang lumilipas ang oras, hindi na mawala sa isip ni Clara ang sinabi ni Marco. Ramdam niyang hindi iyon isang simpleng pakikialam. Ramdam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang naging tugon ng kanyang amo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kung tatanggapin niya ang alok, mababago ang buhay ng anak niya. Hindi na muli siyang pagtatawanan sa event. Magkakaroon ng pagkakataon si Leo na maramdaman kung paano magkaroon ng isang tatay, kahit panandalian lang. At sa kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Ito na ba ang milagro na matagal na niyang ipinagdarasal? Dumating na nga ang araw na pinakakinakabahan ni Clara at ikinaiiyak ng ilang gabi ni Leo. Ang Father's Day program sa Academia de San Agustin. Maaga pa lang ay nagising na si Clara upang ihanda ang uniforme ni Leo. Tahimik ang bata habang nagbibihis. Walang ngiti, walang sigla. Hawak niya ang kanyang maliit na bag at paboritong lapis. Tila ba pinipilit lang kumilos para hindi makadagdag sa bigat ng kanyang ina. Anak, mahinang sambit ni Clara at hinaplos ang buhok ni Leo. Kahit anong mangyari mamaya, tandaan mo, mahal na mahal kita. Ngumiti naman si Leo kahit pilit. Opo ma. Ngunit bago pa man sila tuluyang lumabas, biglang dumating si Marco sa may pintuan ng kusina. Suot niya ang simpleng polo shirt na kulay navy blue, maong pants, at sneakers. Malayo sa karaniwang imahe niyang formal, nakasuit at seryoso. Halos mabitiwan naman ni Clara ang hawak na bag ng anak. Handa na ba kayo? Tanong ni Marco at dumiretso kay Leo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Tito Marco? Mahina niyang bulong, hindi makapaniwala. Tumango si Marco at ngumiti ng bahagya. Tara, sasama ako sa iyo ngayong araw. Pagdating sa Academia de San Agustin, halos lahat ng mga magulang at estudyante ay napatigil. Ang mga ina ay agad na nagbulungan. Siya ba yon? Si Mr. Marco Imperial? Naku, hindi ako makapaniwala. Siya ang tatay ng bata? Pero di ba, katulong lang yung si Clara. Halos mabingi si Clara sa ingay ng mga usapan. Gusto niyang magtago. Gusto niyang iwasan ang lahat ng mapanuring tingin. Ngunit naroon si Marco, matatag na naglalakad, hawak ang kamay ni Leo. At sa sandaling yon, pakiramdam ni Leo ay siya ang pinakaswerteng bata sa buong paaralan. Pagpasok nila sa auditorium, unti-unting natahimik ang lahat. Ang presensya ni Marco
ay tila nagdidikta ng awtoridad. Lahat ay napatingin, lahat ay napahinto. Ang CEO na kinatatakutan ng buong business industry, ngayon ay nakatayo sa isang paaralan. Dala-dala ang isang bata. Siya ba ang ama ng batang yan? Bulong ng isang magulang, hindi makapaniwala. Hindi maaari, pero parang siya nga. Kung siya nga, paano nangyari yon? Nakaupo si Leo sa tabi ni Marco. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Samantalang si Clara ay nakatayo sa likod, pinipigilan ng luha. Nagsimula ang programa. Isa-isang pinatawag ang mga bata, kasama ang kanilang mga ama. May mga nagpresenta ng kanta, sayaw, at iba pang activities. Nang tawagin ang pangalan ni Leo, muling lumingon ang lahat. Leo Reyes with his father, Mr. Marco Imperial. Halos bumaligtad ang mundo ng mga naroon. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang iba ay halos mapanganga sa pagkagulat. Tumayo si Marco at dinala si Leo sa entablado. Nakayakap ang bata sa kanyang kamay, hindi matigil ang ngiti. Para sa kanya, ito na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Matapos ang activity, inimbitahan si Marco upang magsalita. Tumayo siya sa gitna ng entablado. Hawak pa rin ang kamay ni Leo. Tahimik ang buong lugar. Parang lahat ay hinihintay ang kanyang sasabihin. "Good morning," panimula niya. Malamig ngunit matatagang tinig. "Alam kong nagtataka kayo kung bakit ako nandito at alam kong marami na kayong iniisip. Pero hayaan niyong linawin ko ang isang bagay." Saglit siyang tumigil. Tumingin kay Leo na nakatingala sa kanya, puno ng tiwala at saya. "Every child," patuloy niya, "deserves a father figure. Walang batang dapat maliitin dahil kulang siya sa pamilya. Walang batang dapat pagtawanan dahil hindi niya kasalanan kung paano siya ipinanganak." Nagbulungan ang mga magulang, ngunit walang naglakas ng loob na sumabat. Ang boses ni Marco ay puno ng awtoridad. Isang boses na sanay silang sundin. Kung may bata mang walang ama, hindi ibig sabihin nun ay kulang siya. Hindi ibig sabihin ay mas mababa siya kaysa sa iba. At kung kinakailangan, ako mismo ang tatayo para ipakita na walang batang dapat makaramdam na hindi siya mahalaga. Hindi makapaniwala ang mga guro, mga magulang at mga estudyante. Si Ginang Sandoval mismo ay natigilan. Nakatunga nga habang pinagmamasdan ng eksena. Hindi siya makapagsalita. Ang mga dating mapanlait na ina ay biglang natahimik. Samantala, si Leo ay nakangiti. Kumikislap ang mga mata habang nakayakap sa kanyang daddy Marco. Ramdam niya sa kauna-unahang pagkakataon na hindi siya naiiba sa kanyang mga kaklase. At si Clara, nakatayo sa gilid ng auditorium, halos mabuwal sa emosyon. Ang luha niya ay tuloy-tuloy, ngunit hindi iyon luha ng kahihiyan. Sa wakas, nakita niyang may isang taong handang tumindig para sa kanyang anak. Pagkatapos ng talumpati, nagpalakpakan ng mga guro at ilang mga magulang. Kahit hindi lahat ay kumbinsido, hindi nila kayang kontrahin ang sinabi ng CEO. Habang bumababa si Marco mula sa entablado, buhat-buhat niya si Leo. "Masaya ka ba?" tanong niya sa bata. "Opo, Daddy Marco." Tuwang-tuwang sagot naman ni Leo. Ngumiti si Marco, isang bihirang ngiting kanyang ipinapakita. At sa mga sandaling iyon, kahit hindi niya pa lubos na maintindihan, alam niyang hindi lang simpleng pakikialam ang ginawa niya, kundi isang hakbang na magbabago sa kanyang buhay, sa buhay ni Leo at sa buhay ni Clara. Matapos ang mainit na talumpati ni Marco sa harap ng buong auditorium, nanatiling tahimik ang paligid. Parang may bumalot na bigat sa bawat sulok ng silid, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Ang mga magulang na kanina lamang ay nagbubulungan at nagtatawanan tungkol sa bata. Ngayon ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Ginang Sandoval, na siyang pinakamaingay at mapanghusgang ina sa buong klase, ay nakaupo ngayon sa unahan. Nanlalaki ang mga mata at namumutla ang mukha. Kanina pa siyang nakabuka ang bibig, tila ba may nais sabihin,
ngunit walang lumalabas na salita. Ang babaeng laging may komento sa lahat, ngayon ay tila nilunok ang sariling dila. Imposible. Mahina niyang sambit sa sarili, halos pabulong. Ngunit kahit gustuhin niyang magsalita, ang presensya ni Marco ang pumipigil sa kanya. Sino ba siya para kontrahin ang mismong CEO na may-ari ng gusaling inuupahan ng paaralan ng kanilang mga anak? Sa gitna ng lahat ng tensyon, si Leo naman ay nakaupo sa tabi ni Marco. Mahigpit na hawak ang kamay ng tinawag niyang Daddy Marco. Hindi mapawi ang ngiti sa kanyang mukha. Para bang lahat ng sakit, lahat ng pangungutya na dinanas niya sa loob ng maraming taon ay biglang nabura sa isang iglap. Habang pinagmamasdan siya ng kanyang mga kaklase, napahinto rin ang ibang bata. Ang ilan ay namangha. Ang iba naman ay nagulat na ang batang madalas nilang tuksuhin ay biglang nasa piling ng pinakamakapangyarihang tao sa buong lungsod. Siya pala ang tatay niya, bulong ng isa. Hindi ko akalain. Kaya pala scholar siya. Grabe, ang swerte niya, no? Ngunit para kay Leo, hindi yun tungkol sa yaman o pangalan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya naiiba, na mayroong tatayo sa tabi niya bilang isang ama. Samantala, sa pinakadulong bahagi ng auditorium, nakatayo naman si Clara, pinagmamasdan ng eksena. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Marco, ang lalaking kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang tapang at istriktong pamumuno, ay nakaupo sa tabi ng kanyang anak, hinahawakan ng kamay nito at buong tapang na ipinagmamalaki ito sa harap ng lahat. Hindi napigilan ni Clara ang mapaluha. Tahimik na gumulong ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa loob-loob niya, naramdaman niyang ito na ang sagot sa lahat ng kanyang dasal, ang pinakanais niyang makita, na maramdaman ni Leo na hindi siya nag-iisa. Ngunit kasabay ng pagluha ay ang takot. Hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang ganitong kabutihan. Baka bukas, magbago ang lahat. Baka bukas, pagsisihan ni Marco ang ginawa niya. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang namnamin ng saya, ang makitang masaya ang kanyang anak. Habang nagpapatuloy ang programa, ramdam ang katahimikan ng mga magulang. Ang mga elitistang ina na kanina'y masigasig sa pamumuna, ngayon ay halos hindi na makatingin kay Clara. May ilan pang pilit na ngumingiti, kunwari isang ayon sa lahat ng nangyayari, ngunit halata sa kanilang mukha ang pagkabalisa. Hindi ako makapaniwala na mismong si Mr. Imperial, bulong ng isa. Kung siya ang ama ng bata, wala tayong karapatang magtanong. Hindi na natin pwedeng pagtawanan si Leo. At sa isang sulok, si Ginang Sandoval ay nananatiling tahimik. Galit na galit siya, pero wala siyang magawa. Kahit ang kanyang kayabangan ay hindi kayang tumapat sa kapangyarihan ng isang Marco Imperial. Matapos ang talumpati, nagkaroon ng activity kung saan kailangang iguhit ng mga bata ang kanilang pamilya kasama ang tatay nila. Habang nagdodrawing si Leo, abala rin si Marco sa paggabay sa kanya. Pinagmamasdan sila ng lahat. Isang eksenang hindi kailanman iisiping mangyayari. Sa papel ni Leo, gumuhit siya ng isang batang lalaki na nakangiti, isang nanay, at isang tatay na matangkad at nakasuit. Nang ipakita niya kay Marco, napangiti ito. "Maganda, Leo. Ako ba yan?" tanong niya. "Opo, Daddy Marco. Ikaw po ang tatay ko." Saglit namang natahimik si Marco. Sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi iyon isang biro. May kung anong pamilyar na biglang tumama sa kanyang puso. Ngunit pinili niyang ngumiti at palakasin ang loob ng bata. Natapos ang buong programa ng puno ng pagbati at palakpakan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may kakaibang tensyon. Hindi makapagsalita ang mga mapanghusgang ina. Hindi makatingin ng diretso kay Clara ang mga dating nagbubulong-bulungan laban sa kanya. Habang palabas ng auditorium, hawak ni Marco ang kamay ni Leo. Si Clara naman ay nakasunod, pinipigilan pa rin ang mga luha. Sa unang pagkakataon, hindi kahihiyan ang daladala niya,
palabas ng paaralan, kundi dangal. Sa gilid ng pasilyo, nanatiling nakatayo si Ginang Sandoval, nakasandal sa dingding. Pinagmamasdan niya sina Clara, Leo at Marco. Nakuyom ang kanyang kamao, halatang naiinggit at nanggigigil sa loob. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Hindi siya pwedeng manalo. Hindi pwedeng ang anak ng isang katulong ang tanghaling bida. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang kanyang galit, wala siyang nagawa sa pagkakataong iyon. Ang kaniyang tinig ay pinatahimik ng mismong presensya ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa kotse pauwi, nakasandal si Leo sa balikat ni Marco. Nakangiti pa rin, parang ayaw matapos ang araw. Si Clara naman ay tahimik na nakatingin sa kanila mula sa kabilang upuan. Sa kanyang puso, may halong pasasalamat at pangamba. Pasasalamat dahil sa wakas, may tumayo para sa anak niya. Pangamba dahil hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal ang ganitong kabutihan. Ngunit alam niya ang isang bagay. Simula ngayong araw, hindi na muling magiging pareho ang buhay nila. Mula ng araw ng Father's Day program, tila nagbago ang takbo ng buhay ni Leo at ni Clara. Ang batang dati laging nakayukot umiiyak dahil sa pangungutya, ngayon ay madalas nang nakangiti at masigla. Hindi na siya nag-aatubiling sumali sa mga gawain sa klase at hindi na siya natatakot sa tingin ng mga kaklase niya. Ang dahilan, si Marco Imperial, ang CEO na hindi inaasahang pumuno sa kawalan ng isang ama sa buhay ng bata. Lumipas ang mga araw at tuwing weekend, hindi na basta nakukulong si Marco sa kanyang opisina o sa mga business meeting. Sa halip, naglalaan siya ng oras para kay Leo. Kinukuha niya ang bata mula sa maliit nilang kwarto sa servants' quarters at saka ito isinasama sa hardin ng mansyon. Minsan pa'y dinadala sa labas para maglaro o kumain. Daddy Marco, ang laki ng hardin! Sigaw ni Leo habang tumatakbo sa damuhan. Sa'yo yan ngayon. Ikaw ang hari dito. Tugon pa ni Marco, natatawang pinagmamasdan ng bata. May mga pagkakataong dinadala rin niya si Leo sa opisina. Habang abala siya sa pagbabasa ng mga report, nasa kabilang mesa si Leo, gumuguhit ng mga cartoon characters o minsan ay nagpiprint ng mga larawan sa computer ng sekretarya. Ilang beses nang may board member ang napadaan at nagulat. Mr. Imperial, sino po yung bata? Saglit na tumingin si Marco, ngumiti, at simpleng sumagot, My kid. Nagulat ang board member pero walang nagtanong pa. Ang bigat ng pangalan ni Marco ay sapat na para hindi sila makialam. Hindi namamalayan ni Marco, unti-unting bumabalik ang init ng damdaming matagal na niyang nakalimutan. Sa bawat tawa ni Leo, sa bawat simpleng yakap, tila ba bumabalik ang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa trabaho. Isang gabi, habang nasa veranda ng mansyon, nakipag-usap siya sa kanyang matalik na kaibigang si Daniel na minsang dumalaw. Hindi ako makapaniwala. Natatawang wika ni Daniel habang pinagmamasdan si Leo na abala sa pagpipinta sa maliit na mesa. Ikaw, nakikita kong naglalaro kasama ang isang bata. The Marco Imperial I know only cares about stocks and deals. Napalingon si Marco ngunit may ngiti sa labi. Hindi ko nga rin alam kung paano nangyari. Pero tuwing kasama ko siya, parang may parte ng buhay ko na kumpleto. Parang anak mo nga talaga siya. Biro pa ni Daniel. Napatingin naman si Marco kay Leo na masayang kumakanta habang nagpipinta. Mahina siyang natawa. Hindi lang parang Dan, ramdam ko anak ko siya. Sa panig naman ni Leo, hindi matatawaran ang kanyang saya. Sa unang pagkakataon, may taong tinatawag siyang anak at tinuturing siyang ama. Kahit alam niyang hindi siya tunay na ama, ramdam niyang hindi na siya nag-iisa. Isang gabi, habang inaayos ni Clara ang kanyang uniforme para bukas, lumapit si Leo at masiglang ikinuwento ang bonding nila. Ma, alam mo ba, tinuruan ako ni Daddy Marco na mag-basketball. Tapos sabi niya, kahit maliit ako, mabilis naman ako, kaya ko rin daw maging magaling. Napangiti naman si Clara.
Kahit may halong kaba sa kanyang puso, hinaplos niya ang pisngi ng anak. Masaya ka ba, anak? Opo, ma. Ang saya-saya ko po. Parang normal na rin ako katulad ng iba. May daddy na rin ako. Halos maiyak si Clara, ngunit itinago niya ang kanyang emosyon sa isang ngiti. Ngunit hindi rin naiwasan na pag-usapan ito ng ibang tao. Sa mansyon, palihim na nagtatanungan ng mga kasambahay. Grabe si Sir Marco, laging kasama si Leo. Baka naman anak niya talaga. Pwede, pero kung hindi, bakit ganun siya ka-protective doon? Sa eskwela naman, may mga magulang na unti-unti ring tumigil sa panlalait, ngunit may ilan pa ring nagtataka. Kung hindi siya yung tunay na ama, bakit ganun ang trato niya doon sa bata? Siguro may utang na loob siya sa pamilya ng bata. Ngunit hindi alintana ni Marco ang mga espekulasyon. Para sa kanya, mas mahalaga na makita si Leo na masaya. Samantala, sa puso naman ni Clara, may halong pasasalamat at pangamba. Nakikita niya kung gaano kasaya si Leo at kung gaano kabuti si Marco sa kanyang anak. Ngunit hindi niya maiwasang matakot. Hanggang kailan to? Tanong niya sa sarili. Paano kung isang araw magsawa si Sir Marco? Paano kung bigla na lang siyang magbago ng isip? Ngunit tuwing nakikita niya ang masayang mukha ng kanyang anak, pinipili niyang itikom ang kanyang bibig at hayaang magpatuloy ang kasalukuyang kaligayahan. Isang linggo ng hapon, naglaro sina Leo at Marco ng chess sa sala ng mansyon. Habang abala sila, nakaupo naman si Clara sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ng dalawa. Checkmate, wika ni Marco, ngunit agad siyang natawa nang makita ang reaksyon ng bata. Hindi po. Tingnan niyo po. Pwede ko pa pong ilipat ito, sagot ni Leo. Ipinapakita ang kanyang estratehiya. Napailing na lamang si Marco, ngunit hinayaan na rin ng bata. Sige, panalo ka na. Nagtawanan silang pareho at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara na para silang tunay na pamilya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malapit ang CEO sa bata. At kahit maraming tanong sa paligid, isa lang ang malinaw. Nagsisimula na ang isang panibagong yugto sa kanilang buhay. Isang yugto kung saan ang isang bata na dati kinukutya, ngayon ay ipinagmamalaki, at isang ama-amahan na dati malamig at walang pakialam, ngayon ay unti-unti nang natututong magmahal. Sa mga sumunod na linggo, hindi nalingid sa kahit sino sa mansyon ang kakaibang pagiging malapit ni Marco kay Leo. Dati-rati bihira nilang makita ang kanilang amo sa labas ng opisina o study. Laging nakalubog sa trabaho at halos hindi nakikisalamuha. Ngunit ngayon, madalas itong makitang naglalakad sa hardin kasama ang bata, nagtuturo ng basketball sa likod bahay. O minsan pa nga ay nag-aalmusal silang tatlo, si Leo, si Clara at si Marco, na parang isang tunay na pamilya. Grabe, hindi ko inexpect na ganyan si Sir. Bulong ng isang kasambahay habang nagwawalis sa veranda. Lagi na lang kasama si Leo. Parang anak talaga ang turing niya, no? Hindi lang yon, sagot naman ng isa. Tingnan mo yang si Clara, lagi ring nasa tabi niya. Baka naman may something talaga sila. Nagkatinginan ng dalawa, sabay nagtawanan. Naku, kung ako si Clara, jackpot na yon. Imagine, boss natin CEO, pinakamayaman sa bansa, tapos sweet pa sa anak mo. Aba, malay mo siya na ang susunod na madam ng mansyon. Isang hapon, habang naglalaba si Clara sa likod, lumapit ang kasamahan niyang si Marites, nakilala sa pagiging tsismosa. Umupo ito sa tabi sabay bulong, "Alam mo, Clara, baka may gusto sa'yo si Sir." Napasindak si Clara at agad tinakpan ang bibig nito. "Ha? Ano ka ba? Huwag kang ganyan, baka marinig ka." Ngunit tumawa lamang si Marites. Tingnan mo na lang. Bakit naman biglang naging interesado si Sir sa anak mo? Hindi ba't dati wala naman siyang pakialam sa kahit sino sa atin? Tapos ngayon, halos araw-araw kasama kayo. Marites, hindi ganon yon. Depensa ni Clara, pilit na kalmado. Si Sir, mabait lang. Siguro naaawa lang kay Leo kasi wala siyang tatay.
Umirap si Marites. Awa o in love? Natahimik si Clara, hindi alam kung ano ang isasagot. Totoo, iba ang naging trato ni Marco sa kanila nitong mga huling araw. Pero imposible. Wala siyang karapatang mag-isip ng ganoon, lalo na't siya'y isang kasambahay lamang. Habang lumilipas ang mga araw, hindi rin maitago ni Clara na naaapektuhan siya. Kapag nakikita niyang binubuhat ni Marco si Leo at tinatawanan ang mga biro ng bata, may kung anong init na dumadaloy sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay ng init ay takot. Hindi, Clara, huwag kang magpakatanga. Amo mo siya. Isa lang siyang mabuting tao na naaawa sa anak mo. Hanggang doon lang yon. Gayunpaman, tuwing binabanggit ng ibang kasambahay na bagay silang dalawa ni Marco, hindi niya mapigilang mamula at magpanggap na abala sa gawaing bahay. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. May ilan sa mga kasambahay na nagsisimulang makaramdam ng inggit kay Clara. Bakit siya lang ang pinapansin? Bulong ng isa habang nagliligpit ng mga pinggan. Oo nga, dami naman natin dito. Pero bakit parang espesyal siya? May ilan pang nagsabing baka ginagamit lang ni Clara ang anak para makalapit kay Marco. Ang mga bulungang ito ay unti-unting lumalaganap sa loob ng mansyon at kahit pilit man niyang iwasan, nararamdaman pa rin ni Clara ang malamig na tingin ng ilan niyang mga katrabaho. Isang Sabado ng hapon, naglalaro sina Leo at Marco ng badminton sa hardin. Nakaupo si Clara sa gilid, pinagmamasdan sila. Ma, tingnan mo, ang galing ni Daddy Marco. Sigaw ni Leo habang tinuturo ang amo. Napatawa si Marco. Hindi, ikaw ang magaling. Talagang mabilis ka. Kitang-kita ni Clara ang saya sa mukha ng anak, ngunit hindi rin niya maiwasang mapansin kung paanong tumingin si Marco sa kanya paminsan-minsan. Isang tingin na hindi niya maipaliwanag. Uy Clara, biglang bulong ni Marites na sumulpot mula sa likod. Kung titigan ka ni Sir ng ganyan, baka mahulog ka na rin. Halos mahulog ang hawak na bote ni Clara. Ano ka ba Marites? Huwag kang maingay. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya rin maitago ang kabog ng kanyang dibdib. Kinagabihan, habang pinapatulog si Leo, nakatitig si Clara sa kisame. Bumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ng kasamahan. Baka may gusto sa'yo si boss, kaya ganyan. Umiling siya at pilit itinaboy ang ideya. Hindi, imposible. Isa lang akong katulong. At siya si Marco Imperial. Ngunit habang nararamdaman niya ang pag-aalaga ni Marco, lalo siyang naguguluhan. Lumipas pa ang mga linggo at lalo pang lumalim ang koneksyon ni na Marco at Leo. Lalong nagkaroon ng dahilan ng mga kasambahay para bulungan si Clara. Parang pamilya sila, no? Hindi kaya si Leo ang tunay na anak ni Sir? Kung totoo yun, malaking gulo to. Habang lalong lumalakas ang mga tsismis, lalong lumulubog si Clara sa pagkalito. Pasasalamat man ang nararamdaman niya sa ginawa ni Marco. Hindi niya alam kung kaya niyang harapin ang mga mata ng mga taong nagsasabing may relasyon sila ng kanyang amo. At sa kanyang puso, isang bagay ang malinaw. Unti-unti siyang kinikiliti ng isang damdamin na matagal na niyang pinatay. Ang pag-asa na baka may lugar pa siya sa buhay ng isang lalaking tulad ni Marco. Simula nang sumali si Marco sa Father's Day program ni Leo, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang lalaking kilala sa pagiging malamig, seryoso, at walang oras para sa kahit anong maliban sa negosyo, ngayon ay madalas nang makitang nakangiti, mas magaan ang aura, at mas nakikihalubilo. Hindi man opisyal, pero ramdam yon ng lahat. Si Clara naman, na dati laging nakayuko at halos umiiwas na makasalubong ang amo, ay unti-unti ring nagbago. Habang nakikita niya kung paano tinatrato ni Marco si Leo, kung paano niya ito ginagabayan, tinatawanan, at kinakausap ng may malasakit, hindi niya mapigilan ang maramdaman ang isang bagay na matagal na niyang pinipigil. Paghanga. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Marco at si Leo, pinagmasdan sila ni Clara mula sa gilid. Nakangiti si Leo habang ikinukwento ang kanyang drawing project
At nakikinig naman ng mabuti si Marco. Tumatawa pa, paminsan-minsan. Hindi ko siya nakitang ganito dati. Bulong ni Clara sa sarili. Akala ko hindi marunong nang umiti si Sir Marco, pero tingnan mo siya ngayon. Para siyang ibang tao. Napahawak siya sa kanyang dibdib tuwing nahuhuli niyang nakatingin sa kanya si Marco. Kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis siyang umiiwas, natatakot na baka mabasa nito ang kanyang damdamin. Isang gabi, matapos niyang patulugin si Leo, nakaupo si Clara sa gilid ng kama. Hindi siya mapakali, kaya't binuksan niya ang lumang kahon na matagal na niyang itinatago. Sa loob nito, naroon pa rin ang iilang alaala ng nakaraan. Ang kupas na litrato ng isang lalaki na minsang dumaan sa kanyang buhay. At doon, bumalik ang lahat ng alaala. 8 taon na ang nakalilipas, isang batang Clara na bagong lipat sa syudad, inosente at puno ng pangarap. Ngunit isang gabi, sa gitna ng dilim, nagbago ang lahat. Naaalala niya kung paano siya sinaklot ng takot nang biglang umatake ang isang aso sa kanto. Nakatakbo siya, ngunit kinagat siya sa binti. Umiiyak at sugatan, muntik na siyang mawalan ng ulirat kung hindi dumating ang isang estranghero. Isang lalaking matipuno, may matalim na mga mata, at may presensyang nagbigay sa kanya ng seguridad. Okay ka lang? Tanong ng lalaki noon. Hawak ang kanyang braso habang tinutulungan siyang makatayo. Dinala siya nito sa ospital, tiniyak na maayos ang kanyang sugat. At matapos ang lahat, nauwi ang gabing iyon sa isang bagay na hindi niya inasahan. Isang one-night stand na dulot ng halo-halong emosyon, takot, pagod, at pagnanais na may taong magpahalaga sa kanya. Kahit sandali lang, kinabukasan, paggising niya, wala na ang lalaki. Iniwan lamang siya ng alaala ng gabing kailanman ay hindi niya malilimutan. At mula noon, nabuhay na siyang mag-isa. Inalagaan ng anak na siyang bunga ng gabing yon, si Leo. Habang pinagmamasan ng litrato, napaisip si Clara. Kung buhay pa man siya sa alaala ko, ano kayang mararamdaman ko kung sakaling makita ko siyang muli? Ngunit kasabay ng tanong na yon, sumulpot ang mukha ni Marco sa kanyang isipan. Ang paraan ng kanyang pagtawa, ang paraan ng kanyang pag-akay kay Leo, at ang paraan ng kanyang pagtindig sa harap ng lahat upang ipagtanggol ang anak. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Ano ba to, Clara? Bakit parang natututo na naman akong kiligin? Hindi pwede. Hindi dapat. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng bulaklak sa sala, dumaan si Marco kasama si Leo. Magbihis ka na. Pupunta tayo sa park. Wika nito sa bata. Opo, Daddy Marco. Sagot naman ni Leo. Masayang tumakbo papunta sa kwarto. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Clara. Saglit lang yon, ngunit para bang humaba ang oras. May ngiti sa labi ni Marco at hindi niya alam kung bakit, ngunit tumalon ang kanyang puso. Nang makalayo ito, napayuko siya at napabulong. Parang siya yung taong hinintay ko noon. Ngunit agad niyang pinutol ang sariling iniisip. Hindi, Clara. Huwag kang magpakatanga. Amo mo siya. Isa siyang imperial. Samantalang ikaw, isa ka lang kasambahay. Ngunit kahit anong pilit niyang itanggi, ramdam niyang nagsisimula na siyang mahulog. Sa bawat oras na nakikita niyang pinapasaya ni Marco ang kanyang anak, lalo siyang napapahanga. Sa bawat pagkakataon na ipinapakita nitong hindi niya iniintindi ang opinyon ng iba, lalo siyang natutunaw. At sa mga gabing siya'y nag-iisa, muling bumabalik ang nakaraan. Ang estrangherong minsang dumaan sa kanyang buhay, ang gabing hindi niya malimutan. At ngayon, ang presensya ni Marco, tila ba unti-unting nagpapalapit sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, muling tinitigan ni Clara ang litrato ng estranghero. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas malinaw na sa kanyang isip ang mukha ni Marco kaysa sa nakaraan. At doon niya napagtanto, nagsisimula na siyang mahulog, isang simula na maaaring magbago ng lahat, ngunit maaari ring magdala ng bagong sugat.
8 taon na ang nakaraan mula noong gabing iyon, ngunit sariwa pa rin kay Clara ang bawat detalye. Sa bawat pagtingin niya sa peklat sa kanyang binti, bumabalik ang alaala ng isang gabi na bumago sa lahat. Isang gabing puno ng sakit, takot, ngunit nag-iwan din ng isang biyaya sa kanyang buhay. Si Leo. Noon, 20 taong gulang pa lamang si Clara. Baguhan siya sa syudad, dala ang pangarap na makahanap ng mas magandang trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Galing siya noon sa isang maliit na kainan kung saan siya nagtatrabaho bilang waitress. Habang pauwi, naglakad siya sa madilim na kalsada, bit-bit ang maliit na bag. Iniisip kung paano niya mapapabuti pa ang kinabukasan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may aso na nakatakas mula sa bakuran ng isang bahay. Aray! Sigaw ni Clara nang biglang kagatin ng aso ang kanyang binti. Bumagsak siya sa sementadong kalsada, sugatan, nanginginig, at hindi malaman ang gagawin. Mula sa kadiliman, dumating ang isang lalaki. Matangkad, matipuno, at may matalim na tingin. Bit-bit nito ang tali ng aso. Habol-habol ang alaga niyang nakawala. Diyos ko, miss, ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki, habang mabilis na isinukbit muli sa tali ang kanyang aso. Lumapit siya kay Clara at inalalayan itong tumayo. Hindi makapagsalita si Clara. Nanginginig at halos himatayin sa sakit at takot. Nakita ng lalaki ang sugat sa kanyang binti, malalim at dumudugo. Kailangan nating dalhin ka sa ospital ngayon din. Hindi na siya nakatanggi. Sa bilis ng mga pangyayari, binuhat siya ng lalaki at isinakay sa kotse nitong nakaparada sa gilid ng kalsada. Pagdating sa ospital, siya mismo ang nag-asikaso kay Clara. Ipinabayad niya ang lahat ng gamot, tiniyak na maayos ang sugat, at hindi siya iniwan hanggang matapos ang treatment. Salamat, mahinang sambit ni Clara habang nakaupo sa gilid ng kama. Wala yon, sagot naman ng lalaki. Kasalanan ko, ako ang may-ari ng aso. Kung hindi sana nakawala. Umiling si Clara. Hindi mo naman ginusto yan eh. Tsaka buti na lang dumating ka. Kung hindi, ewan ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong init ang dumaloy sa loob ng silid. Isang uri ng koneksyon na hindi nila maipaliwanag. Matapos ma-discharge si Clara, inalok siya ng lalaki na ihatid. Sa biyahe, nagkwentuhan sila. Nalaman niyang matagal nang nakatira sa syudad ang lalaki, abala sa trabaho at halos walang oras para sa sarili. Pagdating sa maliit na inuupahan ni Clara, nag-atubili itong bumaba. Kita sa kanyang mukha ang kaba at pagod. Sigurado ka bang ayos ka na? Tanong ng lalaki. Oo naman, sagot ni Clara, pero halata ang takot sa kanyang tinig. Hindi niya pa rin matanggal sa isip ang pagkagat ng aso. Sa isang iglap, napansin ng lalaki ang kanyang panginginig at, sa halip na iwan, sinamahan siya sa loob upang siguraduhing ligtas siya. Doon nagsimula ang isang gabing hindi nila inaasahan. Nagbukas sila ng alak para mawala ang kaba at takot. Unti-unting lumuwag ang loob ni Clara. Ang dating takot ay napalitan ng init ng presensya ng estranghero. At bago pa niya namalayan, nauwi sa isang mapusok na sandali ang lahat. Ngunit pagsapit ng umaga, nagising si Clara na mag-isa. Ang kama ay malamig na. Ang lalaki ay wala na. Tanging iniwang alaala lamang ang gabing iyon at isang sugat sa kanyang binti na nagsilbing paalala. Wala man lang pangalan. Bulong niya noon habang humahagulgol. Hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na mga araw. At makalipas ang isang buwan, natuklasan niyang siya ay nagdadalang tao. Naging mabigat ang kanyang sitwasyon. Wala siyang matakbuhan, wala siyang masabihan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang ituloy ang pagbubuntis. At doon isinilang si Leo, ang anak na siyang naging lakas niya sa lahat ng laban sa buhay. Walang ama, walang kasamang lalaki, ngunit puno ng pagmamahal. At mula noon, binitbit niya ang sikreto ng nakaraan.
ang sikreto ng isang gabing bumago sa kanyang buhay. Ngayon, habang nakatingin si Clara sa natutulog na si Leo, hindi niya mapigilang maalala ang lahat. Kung sino man ang estrangherong yon, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, narito ang anak ko. Siya ang pinakamahalagang biyaya ng buhay ko. Ngunit sa sulok ng kanyang puso, hindi pa rin siya lubusang malaya. May tanong pa ring nananatili. Bakit parang sa bawat titig ni Marco, may pamilyar akong nakikita? At doon nagsimulang umusbong ang hinala na baka ang lalaking minsan niyang nakasama sa isang gabi at ang lalaking ngayon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang anak ay iisa. Ikalabing-siyam na bahagi, tahimik ang gabi sa mansyon. Sa labas ay maririnig ang mahinang huni ng kuliglig at ang ihip ng malamig na hangin. Sa loob naman ng kusina, abala si Clara sa paghuhugas ng mga plato. Matapos ang hapunan, karaniwan na sa kanya ang ganitong gawain. Ngunit ngayong gabi, ramdam niya ang bigat ng tibok ng kanyang puso. Mula sa may veranda, dumaan si Marco. Hindi ito naka-formal attire, kagaya ng nakasanayan. Suot lamang niya ay simpleng gray na t-shirt at jogging pants. Para kay Clara, ibang-iba ang dating nito. Hindi ang matatag na CEO, kundi isang simpleng lalaki lamang. Late ka na yatang nag-aayos, wika ni Marco, nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nagulat si Clara at halos mabitawan ng baso. Ah, sir? Oo, medyo natagalan lang po. Tahimik na pinagmasdan siya ni Marco habang nagbabanlaw ng mga pinggan. May kakaibang titig sa mga mata nito, isang titig na hindi niya maipaliwanag. Para bang may hinahanap ito o may gustong alalahanin. Nang matapos si Clara, agad niyang pinunasan ang kamay gamit ang tuwalya. Ah, maiwan ko na po kayo, sir. Ngunit bago pa siya makalakad palayo, nagsalita si Marco. Clara, malalim ang boses nito. May halong pag-aalinlangan. May pagkakataon ba na nagkita na tayo dati? Natigilan si Clara. Halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang tanong na ito, ang matagal na niyang kinatatakutan, na baka isang araw, maalala ni Marco ang nakaraan. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Pilit niyang ngumiti, bagamat halata ang kaba sa kanyang boses. Tuloy-tuloy si Marco, hindi bumibitaw ang tingin. Hindi ko alam, pero tuwing nakikita kita, parang may pamilyar. Para bang hindi ito ang unang beses na nagkasalubong ang landas natin. Agad na umiwas ng tingin si Clara. Pilit na kinokontrol ang sarili, ngunit ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Ah, siguro po nakikita lang natin ang isa't isa dito sa mansyon, sir. Baka po dahil matagal na akong nagsisilbi sa inyo, kaya ganoon ang pakiramdam ninyo. Tumango si Marco, ngunit halatang hindi kumbinsido. Siguro nga. Ngunit kahit matapos ang usapan, nanatiling malalim ang iniisip ng CEO, may bahagi sa kanyang alaala na tila gustong kumawala, ngunit hindi pa niya lubos na matukoy. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip ni Marco ang tanong, tuwing nakikita niya si Clara, kapag pinatatawa nito si Leo, kapag nagluluto sa kusina, o kahit simpleng naglalakad sa bakuran, lagi niyang nararamdaman ang pamilyar na damdaming iyon. Isang gabi, nakaupo silang tatlo sa sala. Si Leo ay nanonood ng cartoons, si Clara naman ay tahimik na naggaganchilyo, at si Marco ay nagbabasa ng dokumento. Ngunit hindi mapigilan ni Marco ang palihim na pagtingin kay Clara. Bakit parang siya? Bulong niya sa sarili. Bakit parang matagal ko na siyang kilala? Samantala, si Clara naman ay halos hindi na makatulog sa gabi. Ang mga salitang binitiwan ni Marco ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. May pagkakataon ba na nagkita na tayo dati? Oo, naisip niya. At hindi lang basta pagkikita, isang gabing hindi ko malilimutan. Ngunit paano niya sasabihin? Paano kung malaman ni Marco na si Leo ay hindi lamang simpleng bata na kanyang tinulungan, kundi bunga ng kanilang nakaraan? Pinili niyang manahimik. Hindi, Clara. Hindi mo pwedeng sabihin, ayaw mong masira ang tahimik na buhay na meron kayo ngayon, di ba?
Ayaw mong mawalan si Leo ng bagong kasiyahan. Isang gabi, matapos maglaro si Leo sa hardin, inalalayan ni Marco si Clara papunta sa veranda para magpahinga. Umupo sila sa mahabang upuan, nakatingin sa mga bituin. Tahimik ang sandali at muling bumalot ang parehong pakiramdam kay Marco. Alam mo, Clara, mahina nitong wika. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, matagal na kitang kilala. Hindi lang dito, hindi lang sa trabaho. Mas malalim pa. Napayuko si Clara, pinipigilan ang mga luha. Baka guni-guni lang po, sir. Ngumiti si Marco, ngunit bakas sa kanyang mata ang pagkasabik na alamin ang katotohanan. Pagbalik nila sa kanilang mga kwarto, hindi mapakali si Clara. Habang nakahiga sa tabi ni Leo, mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Anak, mahina niyang bulong. Kung malaman man niya ang totoo, handa ka na ba? Ngunit si Leo ay mahimbing nang natutulog. Walang kamalay-malay sa bigat ng sikreto na itinago ng kanyang ina sa loob ng 8 taon. Samantala, si Marco naman ay nakaupo sa study, hawak ang isang baso ng alak. Hindi siya makapag-focus sa mga dokumento sa kanyang mesa. Sa halip, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Clara sa kanyang isipan. Bakit parang siya? Bulong niya sa sarili. At bakit sa tuwing kasama ko si Leo, para bang higit pa ang koneksyon namin kaysa sa iniisip ko? At sa mga susunod na araw, sisimulan niyang tuklasin ang katotohanan. Maingay ang mansyon ng umagang yon. May mga staff na nagmamadaling nag-aayos para sa isang darating na business dinner na gaganapin mismo sa bahay ni Marco. Si Marco ay nasa sala na, nakatayo at nakakunot ang noo habang pinapagalitan ang isang empleyadong nagkamali ng mga dokumentong ipinadala sa kanya. Ganito ba ang kalidad ng trabaho na inaasahan ko? Mariing boses ni Marco. Mariin siyang nakapamewang habang naglalakad pabalik-balik. Kung hindi niyo kayang gawin ng tama, bakit ko pa kayo binabayaran? Tahimik ang buong paligid. Ramdam ng lahat ang tensyon. Si Clara, naabala sa pag-aayos ng mga plato at baso sa dining area, ay halos hindi na makahinga sa kaba dahil sa tindi ng presensya ng CEO. Habang nagmamadali si Clara na ayusin ang wine glass sa tray, hindi niya napansin ang patak ng tubig sa sahig. Paglakad niya, bigla siyang nadulas. Sumigaw siya ng malakas. Halos bumagsak ang tray na may lamang baso. Agad niya itong nahawakan at nailigtas mula sa pagbagsak. Ngunit siya mismo ay bumagsak sa gilid at bahagyang napunit ang laylayan ng kanyang palda. Nakita naman yon ni Marco. Agad siyang lumapit, humawak sa braso ni Clara para tulungan itong tumayo. Are you okay? Tumango si Clara, bagamat bahagyang nanginginig. Ngunit sa pagyuko ni Marco, para tiyaking maayos ang lagay niya, doon niya nakita ang bagay na bumago sa lahat. Ang peklat sa binti ni Clara. Parang biglang tumigil ang oras para kay Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos mawalan ng salita. Ang peklat na yon, ang kagat ng aso, ang marka ng gabing hindi niya makalimutan 8 taon na ang nakararaan. That scar. Mahina niyang bulong, halos hindi makapaniwala. It's the same. Napatingin si Clara at nagulat sa kanyang sinabi. Sir? Ngunit hindi na siya nakasagot agad. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala kay Marco. Ang gabing nakawala ang kanyang aso. Ang babaeng tinulungan niyang dalhin sa ospital. Ang takot at luha sa kanyang mga mata. At ang gabing nauwi sa isang pagkakamaling hindi niya kailanman inasahan. At ngayon, nasa harap niya si Clara. Hindi imposible. Mahina niyang wika, halos para sa sarili. Ikaw ba yung babae? Natigilan si Clara. Nalamigan ang kanyang mga kamay. Pilit niyang iniwas ang tingin, ngunit alam niyang huli na. Ang peklat ang nagbunyag ng sikreto na matagal niyang tinatago. Sir, wala pong ibig sabihin to. Pilit niyang depensa. Matagal na po ito, hindi na importante.
Ngunit hindi makapaniwala si Marco. Hawak pa rin niya ang kanyang braso. Tila ayaw siyang pakawalan. Ikaw nga yung babae noong gabing nakagat ng aso. Ikaw yung dinala ko sa ospital. Humigpit ang hawak niya at ang tinig ay puno ng pagkagulat at emosyon. Diyos ko, tayong magkasama noong gabing yon. Mabilis na bumalik sa isip ni Marco ang bawat detalye. Ang takot sa mga mata ni Clara. Ang paraang tinawag siya nito habang hawak ang kanyang kamay sa ospital. Ang init ng kanilang gabi na nauwi sa isang alaala na matagal niyang ibinaon. At ngayon, malinaw sa kanya, si Clara ang babaeng yon. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya na ang tinig ay may halong galit, sakit at paggalito. Nangilid ang mga luha ni Clara ngunit pilit niyang tinago. Sir, wala naman dapat sabihin. Isang gabi lang naman yon. Hindi ko inasahan na magkikita pa tayo. Hindi ko rin akalain na maaalala niyo pa. Hindi ko makalimutan yon. Sagot ni Marco na matalim ang mga mata. At ngayon, narito ka sa harap ko. Dala ang peklat na nagpapaalala sa lahat. Napayuko si Clara, halos hindi na makapagsalita. Ang lihim na itinago niya sa loob ng 8 taon ay unti-unti nang nabubunyag. Sa loob-loob ni Marco, nagsimulang mabuo ang larawan. Ang bata, si Leo, ang kanyang edad. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon na nararamdaman niya. At ngayon, ang peklat na nagpatunay na si Clara nga ang babaeng iyon mula sa nakaraan. Leo! Mahina niyang bulong. Ang isip ay puno ng tanong. Kung ganoon, siya ba? Agad na tumingin si Clara, nanginginig at namumutla. Sir, please huwag niyo nang ituloy pa. Hindi niyo kailangang malaman. Ngunit alam ni Marco na may katotohanan sa likod ng lahat. Tahimik ang buong paligid. Ang mga staff ay nagmamasid mula sa malayo. Hindi batid ang bigat ng usapan. Para kina Marco at Clara, tila silang dalawa lamang ang naroon. Ito ang dahilan kung bakit ko nararamdaman na pamilyar ka. Wika ni Marco, halos pabulong. Hindi ako nagkamali. Ikaw yun, Clara. Ikaw ang babaeng yon. Hindi makasagot si Clara. Tanging luha ang gumuhit sa kanyang pisngi. At sa sandaling yon, alam na nilang pareho. Wala nang takas. Ang peklat ang naging tulay sa pagbabalik ng katotohanan. Hindi mapakali si Marco matapos niyang makita ang peklat ni Clara. Simula ng gabing iyon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Ang gabing iyon, 8 taon na ang nakakaraan nang may babaeng nasugatan dahil sa kanyang aso at kalaunay nagbigay sa kanya ng isang gabing hindi niya nalimutan. At ngayong natuklasan niyang si Clara pala ang babaeng yon, isa na lang ang tanong na kailangang masagot. Si Leo ba ay anak niya? Sa loob ng kanyang opisina, tahimik na nag-utos si Marco sa kanyang assistant. Kailangan kong makuha ang sample ng buhok o kahit anong bagay na galing kay Leo. Discreetly. Walang dapat makaalam. Kinabukasan, dinala sa kanya ng assistant ang isang piraso ng suklay na gamit ng bata. Halos nanginginig pa ang kamay ni Marco nang ibigay iyon sa laboratorio para sa DNA test. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Nakaupo siya mag-isa sa study nang buksan niya ang sobre. Tumigil ang kanyang paghinga habang binabasa ang nakasulat, 99% probability. Marco Imperial is the biological father of Leo Reyes. Halos malaglag ang sobre sa kanyang kamay. Umikot ang kanyang mundo. Totoo nga, si Leo ang kanyang anak. Kinagabihan, hindi na nakapigil si Marco. Pumasok siya sa kusina kung saan nagliligpit si Clara. Clara, seryoso ang kanyang tinig. Napalingon ang babae, nagulat sa bigat ng boses nito. Ah, sir, ano po yon? Humarap si Marco. Hawak pa rin ang papel ng DNA test. Malalim ang kanyang mga mata, puno ng emosyon. Bakit hindi mo sinabi? Mariin niyang tanong. Ako ang ama ni Leo. Halos mabitawan ni Clara ang basong hawak niya. Namutla siya't natulala. Sir? Lumapit si Marco at ang tinig ay puno ng sakit at galit. Bakit?
8 taon, Clara. 8 taon na hindi ko nakilala ang anak ko. 8 taon na wala akong alam. Bakit mo tinago sa akin? Hindi na napigilan ni Clara ang pagluha. Natakot ako. Mahinang sagot niya. Noong gabing yon, hindi ko alam kung sino ka. Hindi mo man lang iniwan ang pangalan mo. Kinabukasan, wala ka na. Akala ko hindi mo na ako maalala. Pero hindi ba dapat? Putol ni Marco, nanginginig ang boses. Hindi ba dapat sinabi mo pa rin? Kahit papaano, may karapatan akong malaman. Nangilid ang luha ni Clara habang nagsasalita. Marco, wala akong lakas ng loob. Kasambahay lang ako. Wala akong kapangyarihan. Ikaw, isang imperial. Paano ako lalapit sa'yo at sasabihing may anak tayo? Anong iisipin mo sa akin? Na ginagamit ko ang bata para makaakyat sa buhay? Na isa lang akong babae na nanggagamit ng pagkakataon? Huminga siya ng malalim. Nanginginig pa rin ang tinig. Ayoko namang ipilit ang sarili ko sa buhay mo. Ayokong pumasok sa mundo mo nang wala kang kalooban. Mas pinili kong palakihin si Leo ng mag-isa kahit mahirap. Basta't alam kong hindi niya mararamdaman na kulang siya. Napayuko si Marco, hawak-hawak ang papel. Kita sa kanyang mukha ang pagdurusa. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin? Sa lahat ng taong nakilala ko. Ikaw pa ang babaeng nagbigay sa akin ng pinakamahalagang bagay, ang anak. At nalaman ko lang ito dahil sa peklat, dahil sa DNA test na ako pa ang naghanap. Umiling siya. Ang tinig ay puno ng puot sa sarili. Kung sinabi mo lang noon, sana 8 taon na akong kasama ni Leo. Sana 8 taon na akong naging ama sa kanya. Lalong bumuhos ang luha ni Clara. Lumapit siya. Halos nakaluhod na sa harap ni Marco. Patawarin mo ako. Hindi ko ginusto. Pinili kong manahimik kasi natakot akong mawala rin siya sa akin. Natakot akong bawiin mo si Leo. Tingnan mo siya ngayon. Dagdag niya, humahagulgol. Masaya siya dahil narito ka. Pero noong una, siya lang at ako. At ginawa ko ang lahat para maging sapat ako. Sa gitna ng kanilang emosyonal na pag-uusap, pumasok si Leo mula sa sala. Bit-bit ang kanyang laruan. Ma? Daddy Marco? Bakit po kayo umiiyak? Agad nilang pinunasan ang kanilang mga luha. Napaluhod si Marco at mahigpit na niyakap ang bata. Leo, anak! Bulong niya, habang halos masakal ang kanyang dibdib sa damdamin. Hindi niya pa kayang sabihin ang buong katotohanan sa bata. Ngunit sa puso niya, malinaw na, hinding-hindi niya hahayaang mawala pa si Leo sa kanyang buhay. Matapos ang gabing iyon, nagdesisyon si Marco. Hindi na siya magpapaliban. Hindi na siya tatanggap ng mga dahilan. Clara, mariin niyang sabi, hawak ang kamay ng babae. Hindi ko hahayaang lumayo ka pa. Hindi ko hahayaang lumaki si Leo na iniisip na wala siyang ama. Dahil ako ang ama niya at karapatan niyang malaman iyon. Tahimik si Clara, nangingilid pa rin ang luha. Ngunit ramdam niya ang bigat at katapatan ng mga salita ni Marco. At sa wakas, ang katotohanang matagal nang nakatago ay tuluyan ng lumabas sa liwanag. Mainit ang hangin ng hapong iyon. Graduation day ni Leo. Nakasuot siya ng maliit na toga at cap, masayang nakikipagkulitan sa mga kaklase. Sa gilid ng auditorium, nakaupo si Clara, mahigpit ang hawak sa kanyang maliit na bag. Ramdam ang kaba. Para sa kanya, ito ang araw na pinakahihintay niya. Ang makita ang anak na natapos ang unang hakbang sa kanyang edukasyon. Kahit pa maraming taon silang dumanas ng panghuhusga. Ngunit alam din niyang hindi magiging madali. Naroon ang mga elitistang magulang, ang mga pamilyang matagal nang tumutuligsa sa kanila. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga mapanlait na mata ngayong nasa harap sila ng lahat. Bago pa magsimula ang seremonya, muling narinig ni Clara ang tinig ni Ginang Sandoval, ang pinakamatapang na kritiko nila. Hindi ba't nakakatawa? Bulong nito sa katabing magulang, ngunit sapat na para marinig ng iba. Magtatapos ang batang yan, pero wala namang ama. Ano kayang itsura ng picture mamaya?
Nakakahiya sa school kung may bata na hindi kumpleto ang pamilya. May mga tumawa, may mga tumango. Ramdam ni Clara ang init ng kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang anak, ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi ako makikipagsabayan. Hindi ako kasing yaman nila. Ang mahalaga, masaya si Leo. Ngunit bago pa siya malubog sa hiya, isang matatag na tinig ang gumulat sa lahat. Walang ama? Mariin at malakas ang boses na pumuno sa buong bulwagan. Lahat ay napatingin. Si Marco Imperial, nakatayo sa gitna ng hanay ng mga panauhin. Matikas, maayos ang suot. At ang presensya niya ay agad na nagpatahimik sa lahat. Nagkakamali kayo, dugtong niya. Ako ang ama ni Leo. Nagkaguluhan ang mga tao. May mga bulungan, may mga nagulat, at may mga hindi makapaniwala. Ngunit hindi na tinag si Marco. Dumiretso siya sa entablado, kinuha ang mikropono, at buong tapang na nagsalita. Walang sino man ang may karapatang apihin ang anak ko o ang kanyang ina. Hindi niyo alam ang pinagdaanan nila. 8 taon akong wala at yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pero ngayong alam ko na ang katotohanan, hinding-hindi ko hahayaang maliitin pa sila. Tumingin siya kay Ginang Sandoval at sa iba pang magulang. Ako ang ama at kayo ang walang karapatang apihin sila. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang mga guro, ang school board, at ang mga magulang ay walang nagawa kundi makinig. Ang dating mayayabang at mapanghusgang mga ina ay hindi makatingin ng diretso kay Marco. Si Leo, na nasa gilid ng entablado, ay napangiti ng malaki. Halos maluha siya sa tuwa habang pinagmamasdan ng tatay na buong tapang na ipinagtanggol siya. Daddy Marco, bulong niya, puno ng galak. Samantala, si Clara naman ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lalaking dati kinatatakutan ng lahat bilang CEO. Ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat, hindi bilang ang makapangyarihang imperial, kundi bilang ama ng kanyang anak. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Marco kay Clara. Sa harap ng mga guro, magulang at estudyante, huminto siya at humarap sa kanya. Clara, sabi niya, ang tinig ay puno ng emosyon. Matagal na kitang pinaghintay. Matagal mo akong pinatawad sa katahimikan mo. At ngayon, gusto kong itama ang lahat. Laking gulat ng lahat nang lumuhod si Marco sa harap ng babae. Sa kanyang kamay, isang maliit na kahon na may laman na singsing. Ayoko nang manatili bilang isang stand-in father. Hindi ko na gustong palampasin ang pagkakataong ito. Gusto kong maging tunay mong asawa. Gusto kong buuin natin ang pamilya natin sa harap ng lahat, nang walang tinatago. Nangilid ang luha ni Clara. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sandaling ito, ngunit nang tumingin siya kay Leo na nakangiti, masaya, at puno ng pag-asa, alam niya na ang kanyang sagot. Oo, Marco. Mahina ngunit malinaw niyang sagot. Oo, tatanggapin kita. Tumili at nagpalakpakan ng mga tao. Si Leo ay agad na yumakap sa kanyang mga magulang at doon nila naramdaman ang pinakamasarap na yakap. Yakap ng isang buo at tunay na pamilya. Sa araw na yon, pinatunayan ni Marco na hindi lang siya isang ama sa salita, kundi isang ama sa gawa. Hindi lang siya isang CEO na may kapangyarihan, kundi isang lalaking marunong manindigan para sa kanyang pamilya. At sa harap ng lahat, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na puno ng takot at panghuhusga, kundi ng pag-ibig, paninindigan at pangako ng isang maliwanag na bukas.